Hello mga idol at isang mapagpalang araw sa ating lahat no. Mga idol, nakauwi na tayo. Andito na sa bahay ko. Ay hindi pala, hindi ko to bahay. Nangupahan lang ako dito mga idol no. At sa mga supporter na namin dyan, sa mga solid at saka mga silent viewers, wag na kayong mag-alala. Si Brother Dodong ligtas na siya mga idol. Hindi namin iniwan kahit ano mga idol, mahirap, pero ayun, sinusubukan namin ni Brad Jerome na hindi talaga namin iwan si Brother Dodong. Ayun mga idol, ligtas na siya. At saka mga idol no, salamat pala sa mga solid supporter at sa mga silent viewers natin dyan na walang sawang sumusuporta sa ating mga video. At saka palaging nanonood sila. At malaking tulong na yun mga idol sa amin na tatlo. And then ito mga idol, bagong ligo tayo, presko. Kasi pag andun tayo sa bundok, halos hindi tayo makaligo no. Nangangamoy tayo na parang Bombay na. Oh my God! Kaya nagmukhang tao na tayo ngayon mga idol no. At saka alam niyo mga idol no, si Brother Dodong ay hindi basta-basta na tao lang yun. At mga idol no, kasi minsan nag-iinsayo kami doon sa kanila. Minsan naman inihagis namin yung nag-iinsayo kami, inihagis namin doon sa ilog. At biglang magugulat na lang kami na mawawala siya. Yun yung kapangyarihan niya siguro mga idol. Kaya nung nadakip siya, hindi kami masyadong nag-alala kasi alam namin na kaya niya. At yun, sabi namin sa isa't isa ni Jerome, walang iwanan to kasi tatlo lang tayo. Ayun, successful mga idol. So ngayon mga idol, si Brother Dodo ngayon andun sa kanilang bahay nagpapahinga. At saka abangan niyo mga idol, pupuntahan ko siya ngayon at i-interviewin natin kung paano na yung katawan niya, bugbog ba siya. Kasi nung pagkaligtas, hindi muna ako nag-uwi kasi binantayan ko muna siya. Ayun, sabi niya okay na daw siya. At ngayon pupuntahan natin at abangan niyo mga idol. At mga idol, hindi ko na ipakita yung bahay, baka masundan ng mga kalaban, masundan ako. At yung mga idol no, yung sinabi ko na nung isang matanda na nagbigay ng langis, ito na yun mga idol, suot-suot ko na palagi kasi wala namang mawawala kung ano ba yung tawag mga idol, walang mawawala sa atin kung susubukan natin, diba? Pero mga idol, naniwala naman ako na yung binigay sa atin totoo. Kasi yung paglagay ko sa aking katawan ng langis, ayun, nararamdaman ko talaga yung lakas at nanginginig yung katawan ko mga idol. Kaya salamat palagi.
At saka big shout out pala sa taga Nabutas. At yung ibang nagpa-shout out na nakalimutan ko mga idol, no. Grabe mga idol, kahit ayun mga masakit pa yung katawan ko mga idol, pero lalaban tayo. Kasi ayun na eh. At salamat palagi sa mga nag-subscribe sa akin, yung mga baguhan. Salamat. At yung hindi pa nag-subscribe, please mga idol, paki-subscribe and like, share, comment, and then huwag kalimutan pindutin yung bell button natin para updated kayo palagi sa mga susunod natin na mga hakbang o mga video sa pag-explore namin mga idol. At salamat, big na salamat, thank you sa mga nagsusupport sa akin. Balang araw makilala niyo ako ng tunay pala. Ito na mga idol. At abangan nyo, pupuntahan natin si Brother Dudong mga idol ngayon. And then mga idol, ingat and mag pray palagi kung saan man kayo, at mag-iingat palagi sa mga trabaho natin, and mga OFW, mag-iingat palagi, and salamat palagi sa mga support. Thank you and God bless. So ayun mga idol, no? Andito na tayo sa area ni Brad Dodong. At saka hindi natin ipakita yung bahay kasi matiktikan tayo ng mga kalaban. At mga idol, kumustahin natin si idol Brother Dodong mga idol. At saka okay na siya, nakausap kanina mga idol. Kumustahin natin mga idol kung anong kalagayan niya. At saka ito na mga idol, po sa Panginoon na hindi po tayo pinabayaan, at lalo na sa Panginoon at sa mga dasal ninyo mga idol, no? So ang nangyari po doon mga idol, buti na lang yung time na nasuot ko yung anting-anting na muntik na akong mabaliw noon. Medyo kabisado ko na po yun mga idol, pero parang kalahati lang ng lakas ng anting-anting na yun yung nakabisado natin, kasi hindi tayo nakapag before kami nag-explore, hindi ako nakapag-ritual doon sa anting-anting na yun. Kaya akala ko kasi hindi na kailangan na gamitin. Yung nangyari nga, pinuot ko yun para madali ko na si Turo, kasi sobra na yung kasamaan niya at parang minamaliit niya kami, yung kakayanan namin. Kaya yun, nasaksak ko na si Turo sa dibdib, sa liig. Yun, nasaksak ko na siya, pero nagtaka ako, walang dugo na lumabas sa katawan niya. At sakto namang dumating si Maui. Nagkabaliktad yung sitwasyon, imbis na si Turo yung malagay sa peligro, ako pa yung grupo pa natin yung yun nga, nakita ko na parang konti na lang yung lakas ko, tapos sila wala nang parang mahina na. Kaya yung ginawa ko, pinanos sila mga idol, no? Pinatakas ko sila, kasi hindi naman pwede na tatlo kami na malagay sa peligro. Kung kaya nila na umalis, tumakas na. Kasi si Jerome is may pamilya, tapos may mga anak din siya. Ako may mga anak ako, pero pinagdarasal ko po sa Panginoon na kung yung nasa kamay na ako ng mga kalaban, naghahanap lang ako ng tiyempo.
Hindi naman totally na wala na talaga akong lakas. Pero pag sumugod ako, wala naman talaga akong laban kasi dalawa yung commander tapos malalakas pa yung mga tao nila. Kaya yung ginawa ko, nag-reserve na lang ako ng lakas ko para kung sakali na magkaroon ako ng pagkakataon na makatakas, nakatakas ako para makatakas. At yun, mga ano lang yun mga ilang oras lang yung dumaan. Parang naramdaman ko yung presensya nila Brother Jerome at saka ni Brother Max dun sa pinaupo ako dun, bro. Pinaupo ako dun tapos binugbog ako ng isa. Binugbog niya ako. Pero buti na lang yung anting-anting ko, eto mga idol, yan. Tapos yung isa andun lang sa yung bato, andun lang sa bag. Sinuot ko yun pero tinanggal ko nung wala na ako sa tubig. Tinanggal ko yun kasi delikado pag nasa akin, magtagal yun sa akin, baka masira yung utak ko, bro. Yung pagpunta kami doon, kita ko susunod na sana kami. Pinigilan namin sa sarili kasi kaya Oo nga sa papapakalawa tayo. Kasi kilala ako. At buti na lang mga idol, habang ginagamot po ni Turo, ani Maui si Turo, yung nangyari po, parang sinabihan niya lang yung tao na nagbugbog sa akin na talian, maghanap ka ng tali, talian mo yung kamay niya, yung bihag, siguraduhin mo na hindi makakawala yan. Ang pagkakamali lang nila, ini-small nila yung kalaban nila. Ini-small nila. Kaya yung nangyari, pinabayaan lang nila ako doon sa upuan. Nakaganon ako sa lupa Nakasandal ka sa upuan. Tapos yun, parang may pagkakataon ako kasi nakapikit si Maui. Nakapikit lang siya. Tapos si Turo parang ginagamot niya. Kaya yun, nagkaroon ako ng pagkakataon kasi nakatalikod yung dalawa din doon nagbabantay sa akin. Yung isa, naghahanap ng tali. Yung ginawa ko, pinilit kong makatayo tapos makuha yung samurai ni Maui. Yun nga, pagbunot ko, sabay sipa ko siya, tinadyakan ko siya, tapos yung sipa ko kumbaga nag-orasyon ako sa sipa ko na lalagyan ko ng tigalbo para medyo mahirapan siyang bumangon kasi bigat sa katawan yung tigalbo. Yung sabi mo sa amin na tumakas, tinabol kami. Tinabol kayo? Buti na lang, hindi kayo na Saka, sabi ko kay Jerome, hindi kami atras. Pero pagtanto ko na malalakas yung mga karuhan. Kaya doon, umatras kami. Saka napunta kami doon sa bilang bundok. Yung sabi ko, hindi natin pabayaan si Pachudo. Ayun, bumalik kami. Ayun, pinaligan ka namin at ayun, madugan ka namin at pinutugan na kawan. Saka may matanda doon. Binigyan ako ng langis. Nakakita kayo ng matanda? Oo, isang kita. Kaya, yung sabi ko kay Jero, tara, support tayo. Nag-isa lang siya doon sa bundok, bro. Mag-isa lang? Oo. Haba pa yung puhok. At saka mahaba yung balbas niya, bro. Parang, na, bro. Ganun nakahaba, bro. Parang ermitanyo na siya. Buti na lang mabait. Bait. Sobrang bait talaga po. Ilang oras lang yun ilang oras lang yung nakalipas Buti na lang binalikan niyo ako dun sa sabi namin sa isa't isa, hindi natin pabayaan si brother at hindi ka namin kasama. Laking kawalan pag si brother Durong mawala. Grabe ba yung paghabol sa inyo ng mga tauhan? Ang dami, bro. May umabot sa amin doon sa Bundok. dalawa. Oo, kasi malapit na sa bundok. Orasyon na kami.
Buti na lang, hindi Sobrang tayo. pagod na talaga bro. Oo, Akala kahit, ko, kahit kung ako saan bro, ang hininga niya. inaamin ko naman na hindi ko naman susuotin yung ano, yung anting-anting kung may lakas pa ako. Kaso wala na. Parang wala na. Akala ko, Sakto na dumating si Maui. akala ko madali natin siguro. Oo. Nasaksak ko na yun eh. 4 na beses yung sinaksak ko dito sa dibdib tsaka Oo. dito sa ano sa lalamunan. Kasi plano ko pupugutan ko ng ulo talaga. Tapos susunugin. Yun nga lang, bigla na lang dumating yung Maui na yun. Sobrang lakas nito talaga. At yun, hindi naman biro yung lakas ni Maui talaga. Hindi biro bro. Bro, hindi biro talaga. Kasi alam mo yun Kasi suot-suot ko na yung ano yung anting-anting na nagpabaliw sa akin pero kalahati lang ng lakas yun ng ano na kabisado ko. So tinubra sa kanya. Nasasaktan siya sa tuwing natamaan ko yun eh. Nasaktan siya pero yun matigas pa rin. Pero nung time na nakuha ko na yung yung ano niya, yung samurai, malaki yung damage ni Turo doon. sigurado. Malaki kasi tinadyakan ko si Maui. Tapos dito, tinaga ko yung liig ni Turo. 'Di ba mahaba yung samurai niya? Nilaplap ko talaga yung liig niya dito tapos na ano siya, natumba. Parang nangingisay siya eh. Kasi pag matras kami. Nung nakatalon ka na sa ilog, yan, tumakbo kami Kasi sa alam atras. namin na yun na nga. Iano ko sana bro, isusunod ko sana si Maui. Parang kumbaga patatamaan ko siya ng samurai. Oo. Kaso nga lang nakita kong papunta na yung isang tao niya kaya yun yung sinugod ko. Uunahin ko sana yung isang tao din pero oras yun yung gamit niya kaya yun Bitawan. nabitawan ko yung samurai tsaka no choice ako. Napagtanto ko kasi iniisip ko na pag may pagkakataon akong makatakas, wala akong ibang choice kundi tatalon sa ilog kasi alam niyo naman kung nasa ilog ako. Yung mga idol, sa hindi po nakakaalam, isa po sa kapangyarihan ng anting-anting na hindi ko pa kabisado is yung kapangyarihan ng ilog or yung tubig. Pag nasa tubig po ako, mawawala po kung nakatungtong ako sa tubig. Pero kung hindi ako naka sa tubig, di ako nakaapak sa tubig, tapos yun, basa lang yung katawan ko, hindi obra yun. Pero kung nasa tubig talaga ako, at yung mga sugat bro, talaga mawawala siya. Pero- wala kang sugat. May sugat ako dito, malaki. Oo. May sugat ako dito. Kasi ginanon ni Maui yung ano ko, yung dito yung t-shirt. Oo. Ay, oo, Pag tama, bro. pag ganyan na, tapos ginanyan ng samurai. Yung pagsabi nila, akas tayo, atras tayo. nakita ko siya na. Ganyan na. Samurai ni. Oo, hindi ko na yun namalayan eh kasi Bago nila ako binuhat or dinala doon sa bahay, ginanyan pa yung yung samurai sa liig ko dito, malaki yung hiwa dito eh. Hindi pa nga ako gusto tumakas eh. Kasi kung yung dalawa, may sumugod pa sa atin yung dalawa. Kaya sinipa ko yung dalawa. gusto ko sana magsasabay tayong tatlo pero sabi ni Dodo doon atras na tayo eh wala tayong Yun na lang yung tama yung ginawa niyo. Tama yun. Kasi kung may pagkakataon na makaligtas ako kagaya ng nangyari, hindi naman pwede na ako lang yung, kung tatlo tayo doon, hindi naman pwede na ako lang yung sisibat. Kailangan kunin ko pa kayong dalawa. Paano kung may unahin sa atin tatlo? Kaya yun, papasalamat din ako na ako lang yung andun. Kasi hindi naman hindi ako nawawalan ng pag-asa. Lalo na pag nasa kamay ako ng kalaban, hindi ako nawawalan ng pag-asa. Oo, sabi ko nga kay Jiro, ito na siguro yung panahon na
gamitin natin yung mga technique na inituro ni Brother Dudong sa atin. Huwag niyo munang basta-basta gamitin yun bro. Delikado sa mga utak niyo yun. Delikado yun. Pwede kayong magwala, pwede kayong Yun nga yun yung naalala ko eh. Sabi ni Dudong, sa ano ko lang, isip mo lang. oo, kung gamitin ko to. Pero walang choice na bro, pag wala to na, hindi to nakalakas. No choice na kayo. Magagamit niyo yun pag ano. Pag no choice na talaga. Pero nun, yun nga, nagkaroon din ako ng lakas ng loob na sabi ko sa sarili ko, nung naramdaman ko yung mga aura ninyo, na palapit ng palapit. Sabi ko sa sarili ko, hindi ako pinabayaan ng mga kapatid ko. Kaya Maraming naman bro. gagawin ko lahat makaano dito. Yun. Para kay ano naman, para kay Maui. Yan. Mensahe ko lang sa'yo. Malakas ka, oo, malakas ka. Andyan na tayo. Napakalakas mo. Pero alam ko naman na pinapagaling mo ngayon yung tuhin mo. Malaki yung sugat niya. Alam mo yun. Kaya hindi siya nakano sa akin siguro, hindi siya nakasunod sa akin. Kasi nakita niya yung tuhin niya na malaki na yung sugat dito sa ano. Parang feel ko bro, naputol yung dito niya. Ginamot pa niya, tapos Oo. nasugatan na naman. Sugatan na naman. Kaya yun, para kay Maui, mensahe ko. Okay yung strategy mo, pakikipaglaban, matapang ka, malakas, pero kulang ka sa utak. Kasi minamaliit mo yung kakayahan ng kaharap mo eh. Nasa kamay nyo na ako pero wala pa rin. Pero buti na lang siguro nagdadalawang isip ka, baka totoo yung mga sinabi namin na gagamitin ka lang ng tsuhin mo. Antayin mo, ganito yung gawin mo. Gamutin mo yung ano mo, yung tsuhin mo, tapos ipasa mo lahat yung lakas mo sa kanya, tapos titignan natin kung papatayin ka ba o hindi, or try to rin ka ng tsuhin. Yan yung ano niya eh, yan yung katangian ng tsuhin mo. Lalo na ngayon na alam niyang wala na siyang kaya sa amin. Kasi puro na lang takbo yung tsuhin mo eh, wala nang magagawa. Kaya may puruhan or may posibilidad na kunin niya yung katangian mo at siya na siya na yung magdadala at wala ka na silbi sa kanya. Kaya kung ako sa'yo, huwag mo nang gamutin yan kasi mamamatay din naman yan. Kung gagawin mo yan, gagamutin mo, ikaw yung papatayin ng tao na yan. Kasi traitor yan, Maui. Yaman. Gahaman sa kapangyarihan yan. Masyado mo lang minamaliit yung kakayahan ng kalaban niya. Kaya, yun. Ikaw ba naman yung iiwan ka? Walang nakahawak sa'yo. O di pagkakataon mo nang Siguro makatakas. nakalimutan niya na. Oo nga eh. At sabi niya pa bro, sabi ng isang tao niya, tanggalin ko tong baka lumaban to, tanggalin ko yung anting-anting. Kaya nga nakalabas yung anting-anting ko eh. Sabi niya pa, wag mo nang kunin yan kasi walang silbi sa lakas ko yan. Sabi niya, Isakan. walang silbi sa lakas ko yung anting-anting na yan. Direct to the point. Walang utak. Walang utak. Tapos plano pa ng tao niya na uparan ako, kunin yung bag ko, kunin yung... Sabi niya, talian mo muna, talian, anak. Ayun siguro. Ay, ayaw. Tawan ka. Buti na lang, sobrang bait lang siguro ng kapalaran sa akin kasi nakawala ako sa kamay niya. Pero akala niyo siguro Maui, takot ako na mangyari sa akin yun kasi pinatikim mo sa akin yung pagsik ng lakas mo. Pero alam mo ba na lalo akong ginaganahan sa laban natin. Sa susunod na pagtutuos natin, ganun pa rin.
ganun pa rin yung mangyayari. Labanan, ubusan ng lakas, pero matira matibay tayo. At Ano po, mas kayong binigay sa akin ng isang tanda. So ko na palagi. bro, yung pag ano nyo bro, pagpunta nyo lang doon, pag sabi ko, bakit nag-iba yung aura ninyo? Para kayong ano eh. Binigyan ko si Jero. At saka paglagay namin sa dito sa katawan, masyadong init yung katawan namin. Oo, sobrang init. Nagtaka nga ako eh, hindi naman ganito yung aura nila. Baka iba to. Pero yung pagtingin ko sa kumbaga sa vision ko lang, yung dalawa lang sila eh. Sabi ko kay Maxton tsaka kay Brother Jerome ko, Grabe pero talaga, yung pawis namin na lagay namin. Oo, sobrang init. Sobrang init nga. pawis. Sana makatulong na ka. So yun bro, yung plano ko bro, ito mga idol, pakinggan nyo po mga idol. May binitawang sumpa si Maui sa akin. Pag nasuntok ako ng mga ano niya, ang mga tauhan niya, eh mawawalan ako ng lakas. Yun yung sumpa na binitawan niya sa akin. May orasyon siyang nilagay sa katawan ko eh. Kaya nga ginaganahan yung tao niya na nagulpi sa akin noon. Pero may isang may isang may isang sumpa diyan. Naalala niyo yung bukal, tubig sa bukal. Oo. Kailangan akong makaligo noon, ng kasi ganyan yung nangyari noon Kahit malayo, kay Pinuno. puntahan natin. Yung problema nga lang, eh, medyo masama pa yung pakiramdam ko talaga. Relax mo. Pag malakas ka na, Yun, kahit malayo, puntahan natin. pumuntahan na. Sobrang talaga yan. Sobrang sama talaga ng pakiramdam. Parang naninibago ako sa sa yung orasyon na nilibing ni Maui sa katawan ko, kasi nanginginig yung katawan ko, tapos minsan nasusuka, tapos pag natutulog ako, pag nakarinig lang ako ng konting kaluskos, yun na, parang natataranta ako yung kaya yun, wala namang ibang sumpa sa ganun eh. Yung tubig lang sa bukal. At yun na, may mga may mga susunod na paglalaban natin sa kanya. May naisip akong paraan. May dadalhin tayong mga armas. May naisip akong paraan. Kasi pumunta kanina yung dito, yung nasa simbahan. Pumunta siya kanina. Kasi nung nakaraang buwan ko pa sa sinasabihan, nangingi ako ng holy water. Sabi niya pag may time mapupunta ako dyan. Tapos nakita niya yung video na nakuha ko, tapos nag-chat siya sa akin. Sabi ko, wala na, okay na, nakaligtas ako, nakawala ako sa kanila. Sabi niya, punta ko dyan sa'yo bukas at dadalhin ko yung hinihingi mo. Tapos may mga bato pa siya. Na parang nilublob dun sa holy water. At sabi niya, eto, yung gawin mo, maghanap ka ng paraan na para dumikit lang to sa kalaban. Dumikit lang to sa kalaban. Sigurado manghihina yan. Basta gawan mo ng paraan para madikit sa kanila to. Pwede mong ibato sa kanila, sabi niya ganun. Maliliit lang eh. Parang ganito lang yan, no? Yan mga idol. Parang ganitong mga bato lang yun kalalaki.
Tapos nakalublob siya doon sa holy water. Marami yun eh. Parang 1 galon yung dinala niya. Ganyan. Tapos maraming bata. Oo. Gagawin na ito. At yan ko lang. Ililigo ko lang yung tubig sa bukal para mawala na yung sumpa na pinitawan ni Maui sa akin. Tapos yan na. Mag-okay na yun. Wala. Baka kahit kami. Oo nga eh. Yun ang problema. Baka magwala ka bro, kami na makalaban. Yun nga, inubad ko nga yung ano. Hindi naman ano yun eh, hindi naman pang-hypnotize yung binigay niya sa akin. Buti eh. Kumbaga sumpa niya lang parang barang. Pwede naman bro, tayong dalawa lang magkuha ng bukal doon. Pwede naman. Kasi dito so masyado magaling si ano, si Tudo. Di ba delikado sa inyo? Di ba delikado na kayo lang pumunta doon? Mag-isip lang. Pero kung kaya niyong iwasan yung mga kalaban, isa lang yun, huwag na kayong makipaglaban. Pwede. Para bukas eh, kung sa lalong madaling panahon, makakuha tayo nun. Tapos, makabalik kayo dito. Tapos, makaligo na ako. Wala na yung sumpa. Eh, pag bumalik na yung lakas ko, eh, diretso agad. Yun na lang. Kami na lang muna ni Bro Max kuha ng bukal doon. At dito ka na lang magpahinga ka lang muna. So, okay lang ba sa inyo, bro? Okay lang bro. Okay lang bro. Okay lang. So yun mga idol, no? Napagdesisyonan po nila ni Jerome tsaka ni Brother Max na ano po sila, kumuha ng tawag nito, tubig sa bukal. Kasi yun lang po yung tanging paraan para mawala yung sumpa ni Maui sa akin. Eh, parang ano na po yun, parang barang na po yun. At yun nga, sana mawala na ito para makalaban na din tayo. Para muli na tayo maka-explore. Dalawa na yung kalaban natin na malalakas. Pero si Turo, malaki yung ano niya, malaki yung damage sa katawan niya. Autak talaga si Toro bro. Otak talaga. Kita mo yung tingin niya, dihado siya. Oo. Matakbo. Oo nga. Yan si Turo bro, ganyan si Turo. Wag kang umasa na aabante papunta sa iyo yan. Aatras yan pag wala ng lakas. Yun nga, Autak talaga. muntik na nating mapuruan yun eh kasi Okay. ilang saksak na yung nasa dibdib niya. Kaso dumating pa si Maui. Ano talaga, mali talaga yung kumbaga nagkabaliktad yung yung tinatawag na resulta. At yun mga idol, no, nanghihingi po kami ng pasensya sa inyo sa pag-alala at yun, alam naman po namin na marami pong nasaktan, marami pong may mga umiyak din po, may mga nag-alala tungkol dun sa Marami nangyari. Naghihingi lang po kami ng pasensya sa inyo kasi inaamin po namin, nagpadalos-dalos po kami. At hindi ako nakinig kay Max Tom kasi sabi ni Max na atras muna tayo bro, pero siguro nadala ako sa galit ko eh. Oo. Kasi nakataya yung kumbaga nakataya yung buhay ng mga pamilya namin kasi may mga binitawan sila na salita eh na kumbaga nagbabanta sila. Kaya yun, nadala ako sa emotion ko mga idol. Pero ngayon na okay na tayo, nakalabas na tayo sa kamay ng mga kalaban. Yung gagawin na lang hanap kami ng paraan para maging okay ako tapos makalaban na naman. At hindi tayo titigil bro. Malaking banta kasi yan hindi lang sa atin kundi sa mga taong At saka bro, hindi ka talaga namin iwan. salamat sa Kahit anong mangyari bro. yun mga idol, no, sobrang swerte ko po dahil nagkaroon ako ng mga kapatid, no, na
handang umalalay, handang makipagpatayan para sa bawat isa sa amin. At pareho kami ng prinsipyo. Kung sino yung nagigipit, tutulungan. Kaya salot ako sa dalawang to. At sa mga nagtatanong naman po, yung sa iba, pabayaan na lang po natin yun kasi sabi ko nga, kanya-kanyang buhay, kanya-kanyang desisyon. Wala kami sa inyo. Buti naman po. At yun mga idol, may tiwala din naman ako sa kanila. Malaki yung tiwala ko sa dalawang to kasi sobra. Ano po talaga, kumbaga walang iwanan yung sa kanila. Kaya believe ako. At ano bro, alam na tayo. So yun mga idol, maraming salamat po at dumidilim na po. Maraming salamat po sa walang sawa na suporta ninyo lahat. At sa pagdarasal, pagmamahal at yun lahat na. Sa susunod po na exploration, abangan nyo po mga idol, no? God bless po, mag-ingat po kayo palagi. At ito po si Brad Dudong Adventure ang nagsasabi na mahal po namin kayo lahat mga idol. Salot po kami.